20 taong kong pinagbayaran sa kulungan ng kasalanang hindi ko ginawa. Pinagkaitan ninyo ako ng karapatang mamuhay kasama ang aking pamilya. Pinagdusahan ko ang bawat araw na sanhi ng kasamaan nyo. Ngayong nakalaya na ako, sisingilin ko kayo sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa loob ng piitan. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Hindi ko gusto ng lahat ng nangyari. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Makabawi saan? Akala mo ganun lang kadali ang lahat? Hindi na akong binatang tatanga-tanga na pinagkaisahan nyo noon. Ngayon sa pagbabalik ko, sisingilin ko kayo sa lahat ng atraso nyo sa akin. Hindi lang kayo mga kriminal. Mga demonyo kayo! Kung hindi man nabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng pamilya ni na Ma'am Eileen, ako mismo maglalagay ng batas sa aking mga kamay. Hahanapin ko mga kasamahan mong aswang na siyang tunay na may sala. Itong sayo! Huwag! Magandang araw po Kaingkong at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Palong. Tubong Cotabato at kasalukuyang 89 na taong gulang. Isa akong ex-convict. Biktima ako ng maling akusasyon ng mga taong may antas sa lipunan. Subalit may itinatagong lihim sa likod ng magara nilang kasuotan. Taong 1956, 20 taon lamang ako noon. Isa akong katulong sa babuyan ni na Ma'am Eileen. Ako'y nakulong sa salang pagpatay sa kanilang pamilya. 45 taon na ako na makalabas sa kulungan. Pinagdusahan ko ng mahigit 25 taon ang kasalanang ipinaratang sa akin. Bagamat ang aking buhay sa kulungan ay nakatulong upang mapuksa ang mga taong halangang kaluluwa na siyang dahilan ng aking pagkakabilanggo at paghasik ng lagim ng mga masasamang nilalang sa baryong aking sinilangan. Ako si Palong at ito ang aking kwento. Ay, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o malulungkot sa parol na natanggap ko, Tang. Halos kalahati ng buhay ko dito na ako sa kulungan. Kayo na nga naging pamilya ko . Simula nang makulong kayo, madalas kong naririnig ang panalangin mo makalaya. O ayan na. Dininig na ng Diyos ang mga hinaing mo, sapagkat alam niyang wala kang kasalanan at biktima ka lang ng karahasan ng mga taong may mataas na posisyon sa lipunan. Paano ko magsisimula? Gayong patay na sina Inang at Amang. Tsaka, sino naman ang tatanggap sa isang ex-convict na katulad ko sa trabaho? Di ba madalas mong ikinukwento sa akin noon na may bata kang itinuring na kapatid? Yung batang kasama mong namasukan sa mga amo mong pinatay? Oo. Si Ino. Pero hindi ko naman alam kung saan siya hahanapin. Kawawa nga yun, Tang . Palaboy ang batang yun. Parang sinto-sinto. Ngunit napakasipag. Kaya nga isinama ko noon sa babuyan ni na Ma'am Eileen dahil madalas na pinagtitripan ng mga tambay na bugbugin. Ay, ano na kaya naging kalagayan ni Ino simula nung makulong ako? Hindi naman siguro umalis sa baryo kung saan kayo naninirahan dati. Marahil naalala ka pa nun. Sana nga ho, Tang. Kailan bang labas mo rito sa kulungan? 2 buwan pa ho. Ikaw nga rin, di ba lalabas din? Oo. Mauna ka lang sa akin ng 5 buwan. Inaayos na rin naman ang paglaya ko . Dahil sa katandaan ko na rin kaya binigyan ako ng parola. Nako, labis kong pinagsisisihan ng pagpatay sa kalaguyan ng misis ko. Nararapat lang akong parusahan dahil nakagawa ko ng karumal-dumal na krimen. Pinairol kong galit ko, pero hindi katulad mo na pagbintangan lamang. Hahanapin ko po ang mga taong nasa likod ng pagkamatay ng aking mga amo. Hanggang ngayon, malinaw pa sa aking alaala kung paano nila paslangin sina Ma'am Eileen at Sir George. Hindi sila pangkaraniwang tao, Tatang Selmo, kundi para bang mga aswang sila. Sariwa pa sa aking alaala ang aking nasaksihan. May pumukpok sa aking ulo, kaya nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa tabi na ako ni na Ma'am Eileen at Sir George na may hawak na itak at may mga pulis na sa aking paligid.
Ayaw nilang maniwala na hindi ako ang salarin, kundi ang mismong pulis nang nagdiin sa akin sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Matanda na rin siya ngayon. Hahanapin mo pa ba siya? Hindi magbabago ang isip ko, Tang. Hahanapin ko siya, pati ang kanya mga kasamahan. Marahil marami na rin silang nabiktima. Isa siyang aswang. Hindi ako nagkakamali. Kaso nga lang pinagtawanan lamang ako ng korte nang sinabi kong mga aswang ang may kagagawan ng krimen. Hindi pa rin naaalis sa aking isipan kung paano nila lapain ang katawan ng aking mga amo. Kitang-kita ko kung paano naging mabalasik ang kanilang itsura bago lantakan ng laman ni na Ma'am Eileen. Pinalabas nilang nakahit-hit ako ng pinagbabawal na gamot. Pero hindi yun totoo. Hindi rin totoong pinagnakawan ko ang aking mga amo. Dahil napakabait nila at itinuring nila kaming pamilya ni Ino. Mula noon magpahanggang ngayon, di pa rin nagbabago mga kwento mo, iho. Lumipas man ang mga taon, ngunit ang sakit na nararamdaman mo'y sariwa pa rin. Hindi ko sukat akalain na sa kabila ng paggawa ko ng tama, ay may mga taong nagluklok sa akin dito sa kulungan. Alam mo anak, lahat ng bagay may rason kung bakit nangyayari. Isa na siguro yung naramdaman ko ang pagiging ama sa pamamagitan ng presensya mo. Minsan kasi hindi ako nadalaw ng mga anak ko. Habis ang pangungulila ako sa kanila. Ngunit nung dumating ka, kahit pa paano naibsan yun. Salamat din po sa inyo, Tatang Selmo, dahil nariyan kayo para sa akin. Kaya't hindi ako ginagalaw ng mga siga dahil sa takot nila sa inyo. Matanda na ako, Palong. Aminado naman akong nung kabataan ko'y basagulero ko eh. Ngunit nung makulong ako, unti-unti nagbagong pananaw ko sa buhay. Tumanda na lang ako na hindi man lang ako nabibisita ng mga kamag-anak ko dahil wala na akong silbi sa kanila. Magkaganon man, hihintayin ko kayo sa baryo. Sigurado naman may natira pang lupa na maaaring tirahan natin na pagmamayari ni na Inang. Sige, Palong. Ngunit gusto ko rin makita ang aking mga anak. 40 taon na akong nakakulong. Marahil marami na akong apo. Nangibabaw ang lungkot at pangamba na aking naramdaman kaysa sa tuwa. Sapagkat ng panahon na yun, ay hindi ko alam kung ano magiging buhay ko pagkalabas ko ng kulungan. Bagamat matindi ang aking pagdanais, nahanapin ang mga tunay na salarin sa pagkamatay ng aking mga amo at sanhin ang aking pagkakakulong. Paulit-ulit pa rin nanunumbalik sa aking isipan ang kanilang mga mababalasik na itsura. 1 linggo na lamang makakalabas na ako ng kulungan. Baka ibang tao na nakatira sa dati naming bahay dahil matagal nang namayapa sina Inang at Amang. Oh, Palong, ating gabi na hindi ka pa natutulog. Pasensya na po, Tang, kung nagising ka dahil sa panay balikwas ko. Nainitan lang kasi ako eh. Nainitan o malalim ang iniisip mo? Parehas lang naman tayo eh. Maraming bagay ang bumabagabag sa isipan ko. Kung tatanggapin ba ako ng mga anak ko o itatakwil. Kung ano magiging buhay paglabas ko rito sa kulungan. Siguro nga baka hindi na ako kilala ng mga anak ko eh. Ay nako, talagang nasa huli ang pagsisisi anak. Huwag niyo sabihin yan, Tang. Alam kong naging mabuting ama rin kayo sa kanila kahit papano. Kaya lang, sinubok lang talaga ng pangyayari ang pasensya niyo. Kaya nagawa mo ang bagay na hindi mo naman gustong mangyari. Ay nako, talagang nasa huli ang pagsisisi anak. Sa loob ng maraming taon na magkasama kami ni Tatang Selmo, marami siyang itinuro sa akin Isa na roon ang paraan ng panggagamot at panghihilot niya sa tuwing kami nagkakasakit. Isa siyang tradisyonal na manggagamot at taga-Cotabato rin siya. Kaya't ang mga tattoo na iginuhit sa kanyang balat ay may iba't ibang ibig sabihin. Maging ako'y nahawa na rin sa kanya. Lahat kami magkakakos ay may tattoo sa katawan. Isa na rin sa libangan namin yun sa loob ng kulungan. Sumapit ang araw ng aking paglaya. Magkahalong lungkot at saya ang namutawi sa aming mga mukha. Saya dahil nagkaroon ng pag-asa ang bawat isa na makalaya. Sa gayon ay mabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay at makasama ang pamilya. Lungkot sapagkat maaaring hindi na kami magkita-kita
Kung mangyari man yun, ay laking pasasalamat ko na hindi sa loob ng kulungan. Ngunit sa mundong malaya kaming gawin ang aming kagustuhan. Hindi lahat ng nakakulong ay may kasalanan. Katulad ko na pinagbintangan lamang. Oh, mga kosa, magkita-kita tayo sa labas, ha? Pangako, bibisitahin ko kayo at dadalan ng pagkain. Bantayan niyo lang si Tatang Selmo, ha? Mag-iingat ka, anak, ha? Teka lang. Ito pala yung kwintas, oh. Isuot mo yan. Tiyak na makakatulong yan sa'yo. Sakali makaharap mo yung tao o mga nilalang na hinahanap mo. Pero, Tang, importante sa'yo to, di ba? Binigay pa to ng inyong ama. Sa'yo na yan. Wala naman ako mapagbibigyan yan eh. Tsaka alam ko namang hindi tatanggapin yan ng mga anak ko kung sakaling ibibigay ko sa kanila. Kailangan mo yan. Kaya tanggapin mo na. Salamat, Tatang Selmo. Hihintayin ko po ang paglaya nyo. Oh, mga kosa, alis na ako. Magpapakabait kayo rito, ha? Pabuntong hininga kong iniabot sa bantay na pulis ang papel na hawak ko. Sa wakas, masisilayan ko na ang labas ng mundo nang walang nakapaligid na rehas. Maluha-luha akong naglakad palabas ng kulungan. Unang apa ko pa lamang sa labas ng tarangkahan ay halos humagulgol ako sa iyak dahil sa magkahalong emosyon na aking naramdaman. Ito na pala ang itsura ng mundo. Hindi ko akalain na makakalaya pa ako. Buong akala ko'y mabubulok na ako sa kulungan. Makikita ko pa kaya si Ino? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Sumakay ako ng bus patungo sa baryo namin. Wala akong dalang pera. Nakiusap na lamang ako sa driver. Bumaba ako sa sitio kung saan kami naninirahan. Naglakad-lakad ako hanggang sa matanong kong nagkakainitan ng dalawang tao. Aray! Aray naman, Ale! Gusto ko lang naman makinig sa radyo eh. Inaabangan ko lang naman kung sinong pumatay kay Emilio at Cynthia sa drama. Teka, Ale. Nasasaktan siya sa ginagawa mo. Maaring tigilan mo na ang paghahampas sa kanya ng walis? Napatigil ang babae sa paghahambalos ng walis sa lalaki nang sawayin ko. Hindi ko mawari na sa tuwing tinititigan ko ang lalaking wala sa tamang pag-iisip, ay naaalala ko si Ino. May malaking nunalisa sa pisngi, katulad sa dati kong kaibigan. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin, ha? Alam mo, salbahin babae. Palagi niya akong hinahampas ng walis. Gusto ko lang naman makinig ng radyo eh. Kasi nasira ang baterya kong radyo. Pinapakinggan ko lang naman yung katatakutan. Aswang sila. Kinakain nila yung laman ng tao. Gaya ng ginawa ng aswang na kumain kina Ma'am Eileen noon. Ma'am Eileen? Kilala mo siya? Oo. Kaya lang patay na siya. Pinatay siya ng aswang. Kilala ko yung aswang. Hindi si Manong Palong, kundi yung totoong aswang. Nagkaroon ako ng pag-asa na makilala si Ino. Hindi pa man niya sinasabi ang kanyang pangalan. Ramdam ko na siya ang taong hinahanap ko. Tumanda lang ang kanyang mukha. Nagbago ang boses. Ngunit hindi ang kanyang pagkaisip bata. Anong pangalan mo? Ako si Ino. Ikaw? Ako si Palong. Palong? Ha? Kapangalan mo ang dati kong kaibigan. Si Manong Palong. Kaya lang bata pa siya. Ikaw, matanda na. Ikaw nga matanda na rin naman ah. Hindi ba tumatanda si Manong Palong mo? Hindi ko na kasi siya nakita eh. Huli ko siyang nakita nung dinampot siya ng mga pulis. Kawawa siya. Pero hindi siya ang pumatay sa pamilya ni Ma'am Eileen, kundi mga aswang. Mga mababangis ang kanilang muka. Parang mga hayop. Nakita mo ang aswang? Oo. Kaya lang, natakot ako.
baka kainin nila ako. Tapos sasaktan katulad kay Manong Palong. Nagtago ko sa drum. Kaya hindi nila ako nakita. Saan ka ba nakatira, Ino? Kahit saan lang. Minsan sa gilid ng kalsada. Sa palengke. Sa gubat. Pero gusto ko malapit sa ilog. Doon kasi kami palagi ni Manong Palong naliligo noon eh. May kubo ko ron. Gusto mo makita? Sige, hindi ka na talaga nagbago. Doon kami sa ilog madalas napapagawi sa tuwing araw ng linggo. Kasama namin ang mga pinsan kong sina Jono at Totoy sa paliligo. Walang masyadong pinagbago ang baryo. Maliban sa mga pamamahay na naroon at bagong mga mukha ng mga tao. Sa mahigit 20 taon kong pagkakakulong, ay mistulang naging dayo ko sa sarili kong bayan. Nakasalubong ko ang pinsan kong si Rona sa daan at agad ko siyang nakilala. Laking gulat niya na makitang nakalaya na ako. Malamlam ang kanyang mga mata na niyakap niya ako at inanyayahan sa kanilang bahay sa bundok. Rona? Ikaw ba si Rona? Oo. Ako to, si Palong, ang pinsan mo. Mabuti naman nakalaya ka na. Halika muna sa bahay. Tamang-tama ubos na rin ng mga nilalako kong mga gulay. Teka! Magkakilala kayo ni Manang Rona? Bagong salta ka pa lang dito Pinsan ko siya. Naalala mo ba si Manong Palong mo? Ako yun. Tumanda lang. Totoo? Pero walang mga guhit sa balat si Manong Palong nung umalis eh. Sa pinuntahan kong lugar may mga mahusay gumuhit. Wala kasing papel kaya sa balat nila ginagawa. Ganun ba? Ikaw ba talaga si Manong Palong? Hindi ako makapaniwala na narito ka na. Hinay-hinay naman sa paglamutak sa mukha ko. Maya-maya magkapalit pa tayo eh. O Ino, saan ka na naman ba nanggaling? Nadaanan ko kanina lang si Lusing. Parang nanggagalaiti na naman yun sa galit eh. Bukang bibig niya ang pangalan mo. Ang sama ng ugali ng babaeng yun. Kesyo makikinig lang naman ako ng radyo eh. Pinalis ako. Takot daw ang anak niya sa akin. Di ko naman sasaktan Doon ka na lang kasi makinig ng radyo sa bahay. Huwag na kasing magpupumilit kung ayaw ka nilang mamalagi sa bakuran nila. Ikaw kasi ang kulit-kulit mo eh. Buong akala ko'y wala na akong madadat ng pamilya. Subalit ang kasiyahan ni Ino, nang mapagtanto na ako ang Manong Palong na matagal niyang hinihintay, ay hindi ko inaasahan Nawala ang pangamba na naramdaman ko dahil may taong naghihintay pa pala sa aking pagbabalik. Pumanaw na ang aking mga magulang at wala na roon ang nag-iisa kong kapatid. Sumama kami kay Rona sa bukid. Doon ikinuwento niya ang kahindik-hindik na patayang nangyayari sa baryo. Nakikita ko sila tuwing gabi. Ayaw maniwala ng mga tao sa akin. Sabi nila, may saldik daw ako sa utak. Hindi totoo yun. Sila ang pumatay kay Ma'am Eileen at Sir George. Noong isang araw, nakita kong lalaki. Lalaki. Hinalukay niya yung tiyan ng babae. Tapos, kinuha niya yung laman. Muntik na niya akong mahuli. Pero, tumakbo ako. Mabilis. Sobrang bilis. Kaya, hindi niya ako naabutan. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Matalim ang ngipin niya. May kutsilyo siyang panghiwa. Tsaka, nakita ko may baril din siya. Insan, totoo ba ang sinasabi ni Ino? Oo. Noong una hindi ako naniniwala. Pero nang gabihin kami ni Berto sa pag-uwi galing palayan, hinabol kami ng 2 malahayop ang wangis. Sa takot namin tumakbo kami. 2 silang humahabol sa amin.
Kaya lang bigla silang matras nang ilabas ni Berto ang karet na dala niya at kiniskis sa itak na dala ko. Akala ko'y tumigil na sila nang makulong ako. Marahil ang mga katulad nila ang pumatay ka na, Sir George. Kaya't kailangan ko silang hanapin. Naniniwala akong hindi ikaw ang pumatay sa mga amo mo. Alam mo ba nung makulong ka, pansamantala lang natigil ang patayan. Matapos ka mahatulan, bumalik na naman ang patayan. Pero hinuhuli nila ang mga binata na pagkamalang mga rebelde. Pero alam kong hindi sila ang mga salarin dahil mga nangunguling lang sila. Lagim sa dilim. Madalas ko silang nakikita sa dilim. Kaya mag-iingat ka. Etong bawang, asin, tsaka may tansukong patalim, oh. Nakikita mo tong likod ko? Kinalmot niya yan. Gusto niya akong kainin. Pero ayaw ko. Kaya sinaksa ko siya ng patalim kong to. Tsaka dinuraan ko siya sa muka. Kaya binitiwan niya ako. Takot siya sa patalim ko. Ha 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 ha. Totoo? Oo naman. Dumito ka na lang muna sa bahay, Palong. Alam ko namang wala kang matitirhan eh. Yung lupa na pinagtitirikan ng bahay niyo noon, binenta ng kapatid mong si Auring. Natakot na dito kaya doon na sila sa Iloilo nakatira. Kasama ang asawa at mga anak niya. Nakakahiya naman sa inyo, Insan. Kung pwede sana gagawa na lang ako ng maliit na kubo. Kahit dyan lang banda sa ilog. Wala namang problema. Hindi ka na iba sa amin. Kami na lang naman ni Berto ang malapit mong kamag-anak eh. Mamaya nandito na sila ni Ramon, panganay naming anak. Mabuti pa kayo nagkapamilya. Samantalang ako'y tumandang binata na. Oh, nandyan na pala sila eh. Tamang-tama, maluluto na tong sinaing at paksiw. Dito ka na lang din kumain, Ino. Mamaya-maya kung san-san ka na naman mapadpad eh. Madalas ba si Ino rito? Paminsan-minsan. Tinutulungan niya si Berto sa palayan kapag sinipag. Basta't libre ang pagkain, ayos na sa kanya. Tinataboy kasi siya ng mga tao eh. Pero mabait naman siya kung maayos ang trato sa kanya. Hindi ko alam kung saan o paano ako magsisimula. Huwag kang mag-alala, Palong. Bukas ang aming tahanan para sa'yo. Tsaka, maaari ka namang magtrabaho sa palayan. Kasama ni na Ramon at Berto. Salamat, Insan. Mula noon kayo lang talaga naging mabuti sa amin. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabago. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang naman? Pasensya ka na nga pala, hindi na kita nadalaw sa kulungan ha. Huling dalaw ko nung ibinigay ko sa pulis ang liham para sa'yo. Hindi na ako pumasok dahil buntis ako ng panahong yun. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin eh. Naabala pa kita, pero maraming salamat, Insan. Dahil sa'yo nalaman ko ang kalagayan ni na amang at inang. Hindi na kasi naagapan ng sakit nila. Kaya sunod-sunod silang namatay. Maluha-luha na sana ako habang nakikipagkwentuhan sa pinsan kong si Rona. Ngunit bahagya akong napatawa nang mapansin si Ino na seryosong nakatunganga sa aming dalawa at palipat-lipat ang tingin habang nangungulangot. Psst! Uy! Baka mapanis yan! Ha? Ang alin? Yang kulangot mo! Hindi ka talaga nagbago, Ino. Parehong-pareho ka pa rin nung bata ka. Mahilig makinig sa usapan ng mga tao habang nangungulangot. Pasensya na, Manong. At saan ka pupunta? Maghuhugas ng kamay. Kakain na, oh. Naghahain na kasi si Manang Rona. Ikaw talaga, Ino. Basta pagkain ang bilis-bilis mo. Ilang sandali iniluwan ng pintuan si Berto at ang panganay niyang anak na si Ramona. Hindi ko sukat akalain na maging siya ay masaya nang ako'y nakalaya na.
Magkasintahan pa lang sila noon ni Rona nang ako'y makulong. O sige, mag-usap na muna kayo riyan. Gigisingin ko lang si Beth. Nakatulog yata ang batang yun eh. Unang hapunan ko kasama ang pamilya ng aking pinsana. Unang araw ng aking paglaya. Ngunit sumagi sa aking isipan ng mga kasamaan ko sa kulungan habang kami naghahapunan. Lalo na si Tatang Selmo. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Sige na, kumain ka lang ng kumain. Marami pang ulam sa kaserola. Huwag ka na mahiya, Palong. Ako, Manang. Gusto ko pang kumain. Hindi ako nahiya. Kasi gutom ako. O sige na, kumuha ka lang doon. May mga tao pa bang napapadaan dito sa ganitong oras? Minsan, pero kapag sumapit na ang dilim, wala nang lumalabas sa kani-kanilang mga bahay dahil sa takot. Ilang sandali bahagyang napatigil sa pagkain si Berto at tumayo mula sa kanyang inuupo ang silya. Sumilip siya ng bintana at kinuha ang kanyang itak sa dingding. Batid ko may panganib na nagbabadya sa paligid. Kasabay ng mga huni ng mga kuliglig sa katahimikan ng gabi ay ang mga kaluskos na nagmumula sa mga inaapakang mga dahon. Gabi ng lagim. Aswang sa dilim. Nariyan lamang sila sa paligid. Nakakatakot. Nakakasindak ang mabangis nilang mga itsura. Siguro may dumaan lang ng mga magsasaka ngayong gabi. Nagiging alerto kami rito pagsapit ng dilim sa takot na lusubin ng masasamang nilalang. Kahit saan man magpunta, tila walang katahimikan. Katulad na lamang sa kulungan kapag naroon ka, kung saan-saan na napapadpad ang isipan mo. Dito sa labas, hindi pa rin ligtas. Mas nakakatakot pa nga eh, dahil hindi mo alam kung sino ang kalaban. Manang Rona, sinimot ko ng tutong na kanin. Sayang eh. Ay nako, Ino. Sige na, ilagay mo na lang ang mga pinggan sa lababo. Bukas na lang natin hugasan yan. Manang Rona, parang may nakamasid dito sa bahay. Saan? Ayun oh. Nasa malayo siya. Hindi ko makita ang muka. Pero sigurado akong tao. Nasaan siya? Ayun, tumakbo na siya. Baka gustong humingi ng pagkain. Kaya lang naubos ko na ang kanin eh. Hayaan mo na siya. Kakatok yan kapag gustong humingi. Sige na, maglatag ka na ng banig dun sa sala. Dito na lang si Palong sa papag. Bukas tulungan mo si Manong mo sa paggawa ng kubo, ha, Ino? Oo naman. Kukuha ko ng kawayan bukas. Marami. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Maraming sumasagi sa isipan ko. Katulad na lamang kung paano ko mahanap ang mga salarin na siyang sanhi ng aking pagkakakulong. Iminulat ko ang aking mga mata nang may marinig ng mga yabag patungo sa bahay. Palapit ng palapit kasabay ng naririnig kong humahangos. Napasilip ako sa siwang ng dingding at naaninaw kong may tao sa labas ng bahay at matalim itong nakatingin. Sino na naman kaya yon? Malalim na ang gabi, kaya marahil ay gumagala ng sinasabi ni Ino na mga aswang sa dilim. Ang daming mga lamok naman to. Mahuli ko lang kayo. Titirasin ko yung mga bibig nyo. Napansin kong umalis ang taong papalapit na sana sa bahay nang marinig ang malakas na boses ni Ino. Ano kaya ang pakay ng taong yon? Tsaka sa ganitong oras pa siya pupunta? Parang hindi normal na tao yon. Lagim sa dilim. Aswang na lagim. Aswang na lagim. Ang dilim.
Ay, grabe naman tong si Ino. Ang ingay matulog. Nagsasalita habang nakapikit. Hoy Ino, natutulog na ang mga tao. Ang ingay-ingay mo naman dyan. Pinilit ko na lamang na ipikit ang aking mga mata. Ngunit hindi pa rin naalis sa aking isipan ang taong nakita ko sa labas ng bahay ni Nerona hanggang ako'y nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ni Ino. Gutom na naman siya at nakikipagtalo kay Ramona. Oh, bakit parang masama ang gising mo, Ino? Ito kasing si Ramon eh. Ayaw kong ipagtimpla ng kape. Uy, bakit parang galit ka pa sa may-ari ng bahay? Dapat nga matuwa ka dahil pinatuloy ka nila. Ang damot-damot. Isang tasa lang naman ang hinihingi ko eh. Parang nakainom ka na nga eh. Oo. Kaso, gusto kong dagdagan ng isa pa. Naku, kaya naman pala ayaw kang bigyan eh. 2 tasa pa ang gusto mong inumin? Bitin eh. Sus, dahan-dahan lang sa kape. Mamaya nervyusin ka na niyan. Sige na nga. Kukuha na lang ako ng kawayan na gagawing kubo. Mamaya na nga lang ulit ako magkakape. Basta Ramon ha. Bigyan mo ako mamaya ha. Isip bata pa rin si Ino, kahit na 33 na ang kanyang edad. Padabog niyang tinungo ang lugar kung saan siya kukuha ng mga kawayan. Ilang sandali narinig kong sumigaw siya ng malakas na animoy na takot. Oh, ano kaya nangyari sa kanya? Tinubuan nga ng nerbyo sa katakawan sa kape. Puntahan mo nga siya, Palong. Baka kung napaano na yun. Wah! May patay! Pinatay! May dugo! Ano ba nakita mo't bakit takot na takot ka riyan? Ang kalabaw, kinain ng aswang. Wala nang laman. Grabe, wasakan siya ng kalabaw ah. Hindi normal na hayop ang lumapa sa kalabaw na yan. Diyos ko, ang kalabaw ni Berto. Halos nasimot na ang laman. Aswang! Oo, aswang ang pumatay. Nakita ko. Aswang din ang pumatay sa babae sa bukid. Katulad niyan, kinain ng laman. Ay nako, 3 buwan pa lang ang kalabaw na to eh. Pangalawang anak ng kalabaw na ginagamit ni Berto sa pagsasaka. Ito ang malaking problema namin dito sa baryo, Palong. Malaking perwisyo sa kabuhayan ng mga tao mga pumapatay sa mga hayop. Naaapektuhan na ang mga kabuhayan namin. Pero wala naman kami maituro kung sino o ano may gawa nito. Dahil ayon sa kapulisan, maaaring mga mababangis na hayop daw. Malalaman din natin kung hayop nga ba ang gumawa nito o talagang totoong aswang. Ililibing ko na lang to bago pa umalingasaw ang amoy. Sige, kayo na ang bahala riyan. Malaking problema na naman to. Naghukay kami ng lupa ni Ino upang ilibing ang natirang katawan ng patay na kalabaw. Saglit akong napatigil sa paghuhukay ng lupa nang mapansin ko may taong nagmamasid sa amin. Ang pulis! Siyang aswang! Magtago tayo! Papatay niya tayo! Ayokong kainin niya! Magtago tayo, bilis! Kumalma ka nga. Walang aswang. Tirik na tirik ang araw oh. Nakita ko siya! Ang aswang na pumatay sa babae! May baril! May pangil! Sinong babae? Sa maisan. Siya ang aswang. Nakita ko. Hindi ako nagsisinungaling. O siya, naniniwala na ako sa'yo. Tigilan mo na yung pagsasabunot sa buhok mo. Pumasok na tayo sa bahay. Aswang siya. Hindi ko maintindihan ang takot ni Ino ng sandaling yun. Mangiyak-iyak pa siya
habang sinasabi na aswang ang lalaking naka-uniforme ng pulis na dumalapit sa amin. Magandang araw sa iyo, Ginoo. Bago ka rito Opo, sir. Magandang araw po. Ano bang ililibing mo riyan? Tila abala ka sa pag-uukay Ang namatay na kalabaw ng pinsang ko. Ayan, oh. Hoy! Pulis! Layuan mo si Manong! Huwag mo siyang hulihin! Hindi siya ang pumatay sa kalabaw, kundi ikaw! Nag-iingay na naman ng sinto-sintong yan Nandito na naman pala siya. Siya bang may kagagawan sa pagkamatay ng kalabaw? Hindi. Siya nga nakakitang namatay ang kalabaw kaninang umaga eh. Maiba ho ako, sir. Ano po ang sadya niyo rito? Tumuronda kami ng mga kasamaan ko. Dahil naging talamak na ang pagkamatay ng mga hayop. Maging ng mga tao rito sa bundok. Tsaka may reklamo rin kami natatanggap tungkol sa panggugulo ni Ino sa kanilang mga kabahayan. May sakit lang sa pag-iisip si Ino pero hindi naman niya kayang pumatay. Gusto ko lang malaman kung nasan siya nung nakaraang gabi. Dahil may napabalitang namatay na babae. At siyang itinuturong huling nakaalitan ng ginang. Hoy! Umalis ka rito! Masama kang tao! Ganun na lamang ang pagsigaw ni Ino nang makita ang matandang pulis. Naging pamilyar sa akin ang taong dumating. Napagtanto ko na siya si Milandro, ang pulis na siyang dumiin sa akin sa kaso. Lintik na baliw yan. Hoy! Tigilan mong pambabato ng kamati sa akin! Umalis ka na! Nakita kita! Nakita ko! Sa maisan! Ang babae, pinatay mo! Anong pinagsasabihin mo? Pulis ako! Hindi ako mamamatay tao! Mawalang galang na po, sir. Ano po ba ang maipaglilingkod namin sa inyo? Manang Rona! Huwag kang lumapit sa kanya! Mamaya lapain ka niya! May pangal siya! Aswang! Siya ang aswang! Wala talagang matinong kumakawala sa bibig mo, kundi ang ituro na ako ang aswang. Gusto ko lang malaman, Manang, kung nasa ng sintu-sintu na yan nung nakaraang gabi. Dahil may inireklamo sa amin na may natagpo ang namatay na babae at siya ang itinuturo na huling nakaalitan. 3 araw nang nakikituloy rito si Ino. Tsaka, tumutulong yan kay Berto sa palayan. Kaya malabo po na si Ino may gawa ng pagpatay sa babae kung siya ang pinaghihinalaan mo. Tsaka takot niyang pagalitan eh. Isang sigaw lang sa kanya, umiiyak na yan. Naninigurado lang po kami dahil hindi malabong kaya rin niyang pumatay, lalo na't wala siya sa tamang pag-iisip. Naku, sir. Hindi po magandang basta-basta na lamang po kayong mamimintang ng walang matibay na ebidensya. Magsiyasat po muna kayo na maigi. Baka nagkukunwari lang ang tunay na may sala at ipapaako lamang sa mga inosente. Huwag kayo mag-alala. Hahanap ako ng matibay na ebidensya na siya makakapagturo sa tunay na pumapatay dito sa baryo. Bantayin niyo yung sintu-sintu niyo kasama. Baka nagwawala yan. Kapag nalaman ko nang gugulo siya sa mga tao, titiyakin ko na matutulog siya sa kulungan. Hoy! Ikaw ang dapat makulong! Ikaw ang pumapatay sa kanila! Isa pang sigaw mo, dadamputin na kita at kakalad ka rin patungong presinto. Pagpasensyahan niyo na po si Ino, sir. Isip bata siya at wala sa tamang pag-iisip. Matalim na tumitig sa akin si Milandro. Animoy kinilatis ang buong pagkatao ko. Maya-maya'y umalis siya kasama ang 2 pulis. Siya na pala si Milandro. Kahit matanda na'y matikas pa rin ang kanyang katawan. Hindi ba siya ang dumiin sa'yo sa kaso? Ang angas-angas niya dito sa baryo. Tinatatakutan nga siya ng mga tao Manong Palong, may alam ako. Ano yun, Ino? Huwag mong sabihin sa iba, nakita ko na may kasama siyang kumakain ng tao. Doon sa tuktok ng bundok. Doon nila dinadala pagkain nila. Ang babae sa maisan, nakita ko kiniladkad nila sa bundok. Bata,
ang lalaki. Nako, Insan, huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Ino sa'yo. Minsan dahil sa nalilipasan ng gutom, kung ano-ano na ang kinikwento niya, na hindi naman kapanipaniwala. Tara na, Ino. Kumuha na lang tayo ng mga kawayan para makapag-umpisa na tayo sa paggawa ng kubo. Nailibing ko na ang patay na kalabaw. Tsaka hindi na tayo maaaring bumalik sa kubo na tinutuluyan mo dahil sira na yun. May parte sa isipan kong maaaring nagsisinungaling si Ino. Ngunit matapos namin kumuha ng mga kawayan ay sinabihan niya akong sumama sa maisana kung saan pinatay ng aswang ang babae na nakita niya. Mababanagang takot sa kanyang mukha. May mga natuyong dugo rin sa mga dahon. Napagtanto kong hindi siya nagsisinungaling. Manong, hindi sila pulis. Ang totoong pulis, patay na. Nakita ko. Pinatay sila ni Melandro at ng kasama niya. Anong ibig mong sabihin? Sa bundok, nakatira. Mga aswang sila. Sinuot nila yung damit ng mga pulis. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Nakita ko sila. Pinatay nila ang totoong pulis. Sumagi sa isipan ko na maaaring tama ang sinasabi ni Ino. Sapagkat naging sunod-sunuran ng dalawa sa lahat ng ipinag-uutos ni Melandro. Ang mga taga-baroy walang sapat na kaalaman tungkol sa mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya't kung may napapagawi man roon katulad ng pulis o sundalo, ay laking takot nila. Dahil sa pag-aakalang sila'y may nilalabag na batas at huhulihin sila. Nagtataka ako kung bakit imbis na sundalong nasa bundok, ay may 3 kapulisan na rumoronda roon at si Melandro lamang ang pumupunta ng bayan. Ngunit ayon sa mga tao, ay nagbabantay yun sa baryo dahil sa sunod-sunod na patayan na nagaganap. Sige na, umuwi na tayo para masimulan na natin ang kubo. Gutom na ako. Tiyak na nakapagluto na ng pananghalian si Manang Rona. Nagpaampon ka na talaga kay Rona, ha? Siya lang yung nagbibigay sa akin ng pagkain. Hindi niya ako pinapalo. Sige, tara na. Para makapagsimula na tayo sa gagawin nating kubo. Kain muna tayo. Humihilab ng tiyan ko eh. Oo na, kakain na tayo. Pero dapat tumulong din tayo sa kanila sa palayan para hindi naman nakakahiya sa kanila. Tumutulong ako kay Mang Berto sa pag-aabon at pag-aani. Masipag ako, Manong. O yun naman pala eh. Mabuti naman kung ganon. Napatigil kami sa paglalakad ni Ino nang makasalubong ang 2 pulis na kanyang tinutukoy na kasamahan ni Melandro. Hindi sila katulad ng mga pulis na nakakasalamuhan namin sa loob ng bilibid. Ramdam ko ang kakaiba sa kanilang mga itsura dahil hindi sila makatingin ng diretsyo nang binati ko sila. Maangas ang kanilang aura, ngunit hindi man lamang makatingin sa akin ng diretsyo. Bahagya rin silang umiwas nang mapansin ang suot kong medalyon na ibinigay ni Tatang Selmo. Nakita mo ba yun, Manong? Parang palagi silang galit. Tapos ang panghin ng kanilang amoy. Baka kili-kili mo lang ang nasisingot mo. Ay, oo. Ang bao nga. Nakalimutan ko. 2 araw na pala akong hindi nakakaligo sa ilog. Kaya nga maligo ka muna bago kumain, ha? Mamaya mawalan pa ng ganang kumain ng katabi mo. Sige, manghihiram na lang ako ng sabong panglaba kay Manang Rona. Napalingon ako sa 2 taong nakasalubong namin. Napansin kong matalim nila akong tinatanaw habang lumalakad palayo. Natapos namin iino ang kubo bago sumapit ang dilim. Gawa lamang naman ito sa nipa at kawayan. Ilang araw ang lumipas. Naging palaisipan sa akin ang mga sinabi ni Ino tungkol sa aswang at sa mga pulis.
Kaya tuwing gabi lihim akong lumalabas ng kubo para hanapin ang sinasabi nilang naghahasik ng lagim sa baryo. Manong, saan ka pupunta? Shh! Huwag ka maingay. Magpapahangin lang ako sa labas ng bahay. May aswang sa paligid. Papatayin ka nila. Kaya nga huwag kang maingay para hindi nila akong mapatay. Gusto mo bang sumama sa akin? Ituro mo sa akin kung saan mo sila madalas nakikita. Sige po. Basta huwag kang lumika ng anumang ingay. Lahat ng sasabihin ko'y susundin mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Ino? Oo, Manong. O siya, kunin mo yung karet sa ilalim ng higaan natin. Dadaling ko ang kutsilyo ko. Tanso ito. Napulot ko sa daan matagal na. Isasaksak ko ulit sa aswang. Ikaw ang bahala. Basta sundin mo ang mga sasabihin ko. Huwag matigas ang ulo, ha? Inuntahan namin ang lugar kung saan madalas nakikita ni Ino ang sinasabi niyang aswang. Malalim na ang gabi at tanging ang maliwanag na buwan ang nagsisilbing ilaw sa madilim na paligid. Layo-layo ang mga kabahayana, kaya malayang nakakapaghasik ng lagim ang mga masasamang nilalang sa kabundukan. Diyan sa kubo na yan, nakatira ang mga aswang. Kita ko, pati ang pulis na matanda, aswang siya. Sige, bantayan na lang natin kung may lalabas ngang aswang na sinasabi mo. Ayun, may paparating. Nandyan sila. Alam ko ang tunog ng mga yabag nila. Magtago na lamang muna tayo rito sa mga talahib. Ilang sandali na aninaw naming may kinakaladkad ang 2 taong pinaghihinalaan ni Ino ng mga aswang. Laking gulat ko na pinagtatatadtad nila ang katawan ng taong dala nila. Kaya't nagkatinginan kami ni Ino. Maya-maya'y may umiyak na bata na naroon sa loob ng sako. May bata sa loob ng sako. Kailangan natin siya iligtas. Pero Manong, baka patay nila tayo. Dumito ka na lang. Hindi na ako takot mamatay. Dahil simula nung makulong ako, tinanggalan na ako ng karapatang mabuhay ng payapa. Dahan-dahan kong tinungo ang kinaroroonan ng 2 taong abala sa pagtadtad ng kanilang biktima. Dumiretso ko sa sako kung saan naririnig kong may batang umiiyak. Marahan ko yung binuksan at bumungad sa akin ang batang lalaki na nasa 7 taong gulang. Shh! Huwag ka matakot. Ililigtas kita, bata. Sino ka? Bitiwan mo ang batang yan. Mga demonyo kayo! Imbis na kayo magtanggol sa mga tao, kayo pa mismo nag-aasik ng lagim dito sa baryo. At sino ka naman para pakialaman kami sa ginagawa namin? Bitiwan mo ang bata. Kung gusto mo pang tumagal ang buhay mo. Naalala ko mga wangis ninyong yan. Kayo ang pumatay sa mga alagang baboy at sa mag-asawang amo ko. Nakakasiguro kung kayo yon. Kung kami nga, ano naman ang gagawin mo? Hindi lang naman ang amo mo ang pinatay namin, kundi ang mga kapulisan, rebelde at mga residente dito sa kabundukan. Maging ikaw hindi na makakatakas pa. Pinaghandaan ko ang araw na makaharap kayong muli. Abay, matapang ka. Gusto mo ng sakit ng katawan? Wes, isusunod kitang tatadtarin. Lumundag ang lalaking aswang patungo sa aking harapan. Tulad ng sinabi ni Ino na hindi ito tunay na pulis, kundi isinuot lamang nito ang uniforme ng pulis na kanilang pinatay ilang buwan na ang nakakalipas. Sila ay mga aswang na kasamahan ni Melandro, na pulis na aswang na nanunungkulan sa gobyerno. Ino! Kunin mo yung bata! Iligtas mo siya! Bata? Ang bata na nasa sako. Kailangan ko siyang iligtas. Ang lakas ng loob mong kalabanin kami. Walang sino man ang nakakaligtas sa amin. Maging ikaw, nakalalaya lamang sa kulungan. Nagawa ka naming idiin noon.
Magagawa ka rin namin patayin ngayon. Yun ay kung hahayaan kong mabuhay pa kayo. Kayo ang dapat na parusahan, hindi ang mga inosenteng mga mamamayan. Hoy, bata, aalis na tayo rito. May mga aswang. Papatay nila tayo. Kinarga ni Ino ang batang lalaki habang pinipigilan ko ang isang aswang na lumapit sa kanila. Ilang sandali hinabol sila ng kasamahan nitong aswang, kaya't nabahala ako sa kaligtasan ni Ino at ng bata. Dahil sa aming pakikipagpambuno, nailapat ng aswang ang kanyang pisngi sa medalyon kong suot. Hindi ko mawari kung bakit pumalaw siya ng ubod lakas na animoy nasasaktan. Malakas niya akong itinulak upang makalayo ko sa kanya at napasapo siya sa kanyang mukha. Ang medalyon ng pinuno ng orasyon! Ilayo mo sa akin yan! Babalikan kita! Takot sila sa medalyon. Animoy hinihigop nito ang kanyang lakas. Teka, parang aligaga siyang tumakbo. Kailangan ko siyang habulin bago pa siya tuluyang makalayo. Manong! Tulong! Tulong! Papatayin ako ng aswang! Si Ino, gustong sakmalin ang isa pang aswang. Naku, kailangan kong tulungan si Ino bago pa siya masaktan. Aray! Lumayo ka sa akin! Tumakbong palayo ang aswang na nakalaban ko, Kaing Kong. Dahil inuna kong tulungan si Ino sa aswang na dumadagan sa kanya. Tumutulo pa ang malalagkit itong laway sa mukha ng aking kaibigan. Ganun na lamang ang kanilang pagdanasa sa sariwang dugot laman ng tao. Inuha ko ang karet na nakasukbit sa aking tagiliran at walang pagdadalawang isip na itinarak yun sa kanyang leeg. Dugo! Dugo! Mamamatay na ako! Tulong! Tulong! Hindi mo yan dugo, kundi sa aswang yan. Buhay pa ako? Paulit-ulit kong inundensa ng saksak gamit ang karet at sinipa ko siya nang makitang puno na ng sugat ang kanyang katawan. Ganun na lamang ang panggigigil ni Ino nang siya'y makabangon at sinuntok-suntok ang mukha ng aswang na muntik nang pumatay sa kanya. Gusto mo pa talaga akong patayin, ha? Yan! Yan ang dapat sa'yo! Eto pa! Ang sama-sama mo! Ino, tama na yan. Natatakot na ang bata sa'yo. Hindi! Kailangan kong patayin ang aswang na to! Masama sila! Kinakain nila ang mga tao! Itali na lang natin sa puno para hindi na makatakas pa. Hindi na yan sisikatan pa ng araw at mamamatay na rin siya dahil sa lalim ng natamo niya mga sugat. Aswang siya! Hindi siya totoong pulis! Pinatay nila ang totoong pulis! Nakita ko, Manmong! Pinatay nila ang pulis! Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Kumalma ka na at buhatin mo na ang bata dahil nanginginig na siya sa takot. Ako na ang bahala sa aswang na ito. Nakatakas ang isa. Alam kong magsusumbong yun sa kanyang mga kasamahan. Tignan mo ang itsura niya, oh. Nanlilisik ang kanyang mga mata at lumalabas ang kanyang mga pangil. Hindi siya tao. Aswang sila. Ayaw maniwala ng mga taga-baryo sa akin. Sabi nila, baliw ako. At hindi pulis ang pumapatay. Yan, oh. Tignan mo ang kanilang itsura. Hindi ka lang nila naiintindihan. Alam kong hindi tunay na pulis ang pumapatay, kundi ang nagkukunwaring pulis na mga katulad nila, nakasamahan ng tunay na pulis na si Milandro. Naguguluhan lang ang mga taga-baryo sa paliwanag mo, Ino. Oo, yun. Aray, ang sakit ng braso ko. Bumao ng mga kuko niya kanina eh. Lintik na aswang na yan.
Tama na yan. Lupay-pay na yan. Kahit pa ulit-ulit mo pantadyakan. Hindi pa nakontento si Ino. Kumuha siya ng mga baging at ipinulupot yon sa leeg ng lalaking aswang. Halos lumuwa ang mga mata nito habang nakalawit pa ang dila. Karamihan sa mga tao sa panahon ngayon ay hindi naniniwala sa mga aswang. Ngunit kitang-kita ko na hindi normal ang kanilang itsura. Mabalasik ang kanilang mga muka at malakas ang pang-amoy sa sariwang laman at dugo. Tulungan na kita sa paggapo sa kanya, Manong. Marami akong nakuha mga baging, oh. Ako na lang ang bahala. Bantayan mo na lang ang bata. Baka bumalik pa ang kasama niyang aswang at tangayin pa ang batang yan. Hoy, aswang! Nasa na ang iba mong mga kasama? Alam ko, marami kayo. Paano pa makakapagsalita yan? Pinuluputan mo ng baging ang leg at nakalawit pa ang dila niya. Dapat lang sa kanya yan. Dahil sinasaktan nila ako. Tignan mo ang kalmot sa likod ko. Silang may gawa nito, Manong. Oo na. Ilang beses mo na yung kwento sa akin eh. Ramdam kong may mga matang nakamasid sa amin na nagkukubli sa kadiliman. Naririnig ko pa ang bawat paghangos at yabag na naroon lamang sa paligid. Ngunit takot siyang lumapit sa amin. Magbubukang liwayway na nang kami makauwi at iniwan ang aswang na naghihingalong nakatali sa puno hanggang sa bawian siya ng buhay. Paano kung makita siya ng mga kasama niya? Mabuti na nga yun para magkaroon naman sila ng takot. Huwag ka mag-alala. Maghahanda tayo sa kanilang pagsalakay. Natatakot ako. Baka balikan nila tayo. Mas higit na matakot sila dahil alam na natin ang tunay nilang sikreto. Lalo na ng maangas na milandrong yun. Paano ang bata? Saan siya titira? Sa kubo muna natin. Kita mo namang takot na takot oh. Isa pa, kailangan nating humingi ng tulong sa barangay para makauwi ng batang to sa kanyang mga kamag-anak. Paano natin malalaman kung sinong kamag-anak niya? Hindi nga nagsasalita, oh. Hoy, bata! Anong pangalan mo? Huwag kang umiyak dyan! Paano magsasalita yan na itinatakot mo? Huwag mo kasing sigawan. Kausapin mo ng mahinahon. Ang tapang mo naman kung makipag-usap. Sige. Bata? Bata, anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Ayaw niya magsalita. Pipi yatang batang to eh. Hayaan mo na muna siya makapagpahinga. Natatakot pa yan, kaya hindi pa magawang magsalita. Napag-alaman naming anak na magsasaka ang batang lalaki. Ang kanyang ama ang tinadtad ng mga aswang. Pansamantala silang natulog sa kamalig dahil sa pagbabantay sa kanilang mga palay. Hindi nila namalaya na pinasok ng mga aswang ang kamalig na kanilang tinutuluyan. Napuruhan ng kanyang ama nang hambalusin ang kawayan sa ulo gamit ang kawayan. Kinaumagahan, laking pagtataka ng pinsan kong si Rona kung sino ang bata na aming kasama nang dalhan niya kami ng ulam. O sino ang batang to? Ewan ko. Ayaw magsalita eh. Tanungin mo nga siya, Manang. Ang ibig kong sabihin, paano siya napadpad dito? Kaninong anak to? Hindi nga nagsasalita eh. Wala sigurong dila. O di kaya, pipi ang batang yan. Parang takot na takot siya. Ay, Insan, narito ka pala. May inayos lang ako sa likod ng kubo. Sino ang batang to, Palong? Iniligtas namin mula sa mga aswang na umaaligid dito sa baryo. Totoo sila. Nakasagupa namin. Marahil may mga kasamahan pa silang naninirahan lang dito sa liblib ng baryo. Naku, paano na yan? Baka balikan nila kayo. Kahit naman hindi sila labanan,
Matindi pa rin naman ang takot ng mga tao tuwing sumasapit ang dilim. Kaya't kung maaari, ay hikayatin natin ang mga taga-baryo na makiisa para sugpuin ang mga halang na kaluluwa ng mga aswang. Sigurado na ako kung sino-sino sila. Si Milandro, ang pulis na paggala-gala dito sa baryo ay isang aswang. Kaya gano'n na lamang ang pagdiin niya sa akin noon. Dahil siya ang tunay na salarin sa pagkamatay ng aking mga amo. Ngayon, sigurado ako na siya ang pumasok sa bahay ni na Ma'am Eileen. At hindi lang ako namamalikmata. Ang mga pulis na kasama niya ay mga aswang. Napatay ko ang isa sa kanila kagabi. Ay, ano ba yan? Totoo bang sinasabi mo, Palong? Oh, totoo. Maging ang mga ikikwento ni Ino. Ang lugar kung saan sila nakikita nito, itinuro niya sa akin. Doon namin nakita ang batang ito, kasama ang kanyang ama na pinatay ng 2 aswang. Parang ang bango ah. May pagkain ka bang dala, Manang Rona? Ay naku, oo nga pala. May dala kong sinigang na bangus dito. Mag-almusal muna kayo bago ko pa makalimutan. Salamat, Insan. Basta ang biling ko sa inyo, napaghandaan natin ang mga naghahasik ng lagim dito sa baryo. Hindi na ako natatakot na makulong muli, pero sisiguruhin kong mapapatay ko silang lahat. Ay, ano ba yan, Palong? Basta mag-iingat ka. Lahat naman kami dito handa sa pagsugod ng mga kriminal na yon. Pero hindi ko inaasahang nakasagupa at nakaharap mo na ang isa sa kanila. Kitang-kita ng 2 mga mata ko. Mga aswang sila, at sila ang mga kasakasama ni Milandro sa pagroronda dito sa baryo. Aswang din pala si Milandro. Kaya pala walang kriminal lang nahuhuli. Kung meron man, mga walang kamuwang-muwang ng mga residente. Hindi pa kami tapos sa pagkain ng umagahan ay naaaninaw ko mula sa bintana ang papalapit na si Milandro. Mababanag ang galit sa kanyang muka, kaya't agad akong lumabas ng kubo dahil alam ko kung ano ang kanyang pakay. Oh, mabuti naman nagkita tayo muli. Ikaw pala si Palong. Bagong laya sa piitan. Kumusta naman ang buhay mo ron? Anong sadya mo, sir? Kay aga-aga mo namang rumonda. May krimeng kasing naganap kagabi. May nakapagsumbong na pag-alagala ka raw dito sa baryo. Sino naman po nagbigay sa iyo ng impormasyon na yan? Isang residente. Ngunit hindi ko maaaring sabihin siya kung sino. Dahil confidential ang bagay na yan. Ano po ba ang gustong ipahiwatig ng impormante mo? Gusto lamang kitang imbitahan sa estasyon ng pulisya. Hanggat wala kayong warrant o ebidensya na ipapakita sa akin, hindi ako sasama sa inyo. Tsaka maaaring napagkamalan lang ako ng impormante nyo. Lalo na't ex-convict ako. Tapos ako na agad ang ituturo? Hindi kaya yung nagsumbong sa inyo ay ang totoong salarin? Huwag tayo magpadalos-dalos sa pamimintang, sir. Dahil may nakapagsabi rin sa akin na ang naghahasik ng lagim dito sa baryo ay isang respetado at kinatatakutan ng mga tao. Hindi na nagpumilit pa si Milandro na isama ako sa estasyon ng pulisya. Dahil alam niya at alam ko rin kung sino ang informante niya. Yung isang aswang na nakatakas at nakasagupa namin. Tila hindi maipinta ang mukha ni Milandro nang lisanin niya ang aming kinaroroonan. Ngunit batid kong hindi siya titigil hanggat hindi niya ako napapatay. Sapagkat unti-unti ko na natutuklasan ang kanyang lihim. Nangangambang lumabas ng kubo si Rona at tinanong ako kung anong pakay ng pulis. Anong kailangan ni Milandro? Bakit napapadalas ang pagpunta niya rito? Nagtatanong na may kasamang paghihinala. Sa tono ng pagsasalita niya, kulang na lang ipaako sa akin ang mga krimen na nagaganap dito sa baryo. Napansin mo ba, Insan, na hindi niya kasama ang 2 pulis na kasakasama niya palagi? Ay, oo nga. Ano kaya nangyari sa 2 yun? Ibig sabihin, kumpirmado ngang sila yung nakasagupa namin kagabi. Hindi ako nagkakamali dahil naka-uniforme sila ng pulis. Totoong sinabi ni Ino na nagkukunwari lamang sila.
dahil ang tunay na pulis na dapat sana'y rumoronda rito ay pinatay nila. At ang mga kasakasama ni Melandro ay ang mga aswang na siyang naninirahan sa kabundukan. Alam mo, Insan, may narinig ako noon na usap-usapan. Baka totoo nga yun eh. Para kasing nagkatugma-tugma sa pangyayari ngayon. Yang si Melandro, nung baguhan pa siya sa pagiging pulis, palagi siyang bumibisita sa bahay ng kanyang lolo na tsuhin ng kanyang ama. Haka-haka noon pa man na ang matandang si Ising isang aswang. Walang pamilya at nag-iisa sa buhay. Naalala ko noon kinuwento ng tiyahin ko. Bago mamatay si Tandang Ising, si Melandro ang pumunta sa bahay niya. Tapos nang lumabas si Melandro sa bahay, nawalan ng buhay ang matandang si Ising. Hindi kaya si Melandro ang naging tagapagmana nito sa pagiging aswang bago mamatay ang matanda? Siguro. Kitang-kita ko noon na si Melandro ang pumasok sa bahay ni na Sir George. Nagtatalo pa sila dahil sa negosyong babuyan ng aking amo. Umalis siya matapos ang mainit nilang pag-uusap, pero hindi ko inaasahan na babalik siya pagsapit ng hating gabi. Hindi ako nagkakamali na si Melandro yon, dahil natatandaan ko ang kanyang muka. Bagamat laking takot ko nung patayin niya mag-asawa at nag-iisang anak ng mga ito. Nilantakan nila ang mga laman ng mga ito. Kasama niya ang 2 mabangis na mga aswang. Laking takot ko na makita kong pangyayaring yon. Kaya nanatili ako sa silid namin ni Ino. Ngunit may matigas na bagay na tumama sa ulo ko. Pagkagising ko kinabukasan, nakita kong naroon si Melandro kasama ang ibang mga pulis at mga tao na tinuturo ako bilang salarin na siya mismo may kagagawan. Pinagkibit-balikat lang namin noon ang usap-usapan na yun. Dahil akala ko naman hindi totoo. Pero ngayon natagni-tagni ko ang pangyayari. Ay, siya pa nga ang dapat na tagapagtanggol dito sa baryo. Pero siya pa pala ang nagpapahamak sa mga tao. Paano natin mapapaniwala ang mga taga-baryo na aswang si Melandro? Hindi naman natin sila basta-basta mapapaniwala. Lalo na't ex-convict ako at hindi nila ako paniniwalaan. Ngunit gagawa ako ng paraan upang matigil ng kahibangan ng Melandrong yan. Napahinto kami sa pag-uusap ni Rona nang marinig kong pumalahaw si Ino. Kaya't dali-dali kami pumasok sa kubo. O Ino, bakit ka na naman sumisigaw dyan? Ito kasing bata, inubos ang ulam. Napakatao niyang kumain. Ay naku, akala ko kung ano na eh. Salbahe kang bata. Bakit ba inubos ang ulam? Hindi ka nga nagsasalita. Pero napakatakaw mo sa pagkain. Hayaan mo na siya. Nakakain ka na naman eh. Bisita natin siya. Kaya't huwag mo na siyang awayin. Kung hindi ka lang namin bisita, inupa na kitang bata ka. Inubos mo yung ulam? Painis? Ikaw talaga, Ino. Parang 5 taong gulang ang pag-iisip mo. Ay, sige na. Iligpit mo na ang pinagkainan natin. Maya-maya ihatid na natin ang batang yan sa kanila. Alam mo ba kung taga saan ang batang yan, Palong? Hindi nga eh. Limitado lang ang kanyang salita nang tanungin ko. Tsaka takot na takot pa at ayaw lumabas ng bahay. Hindi naman tayo makakahingi ng tulong kay Kapitan eh. Balita ko lumuwas ng bayan dahil nagkasakit raw ang anak niya kaya bumisita ron. Ganun ba? Pagpapahingahin ko na lang muna yung batang yan. Bukas na lamang namin ni Ino hahanapin kung saan siya nakatira. Siguro naman makapagsasalita na rin siya na maayos. Malalim na ang gabi. Nagising ako dahil sa ingay ng mga residente sa labas ng kubo na tinutuluyan namin. Agad akong bumangon upang harapin ang mga taong nagsisigawan. Sumunod din si Ino na nooy naghihikab pa. Magandang gabi ho sa inyo. Malalim na ang gabi. Ngunit napasugod pa ho kayo rito. Carmel? May dala po ba kayong pagkain? Bakit naparito kayo? Tumahimik ka muna, Ino.
Ako na lang ang kakausap sa kanila. Gusto kong sugurin ni Carmela dahil ayon sa kanila, mas lalong gumulo ang baryo ng manirahan ako roon. Naging talamak ang patayan at maaring ako ang dahilan. Naku naman, Carmel. Alam naman natin na kahit hindi pa ako nakakalabas ng kulungan, naging talamak na ang patayan dito sa baryo. Ay sino naman ang nagsabi sa inyo na akong may kagagawa ng bagay na yon? Sana buksan niyo mga mata niyo, lalo na sa mga taong nakakausap at nakakasalamuha niyo, dahil ang inaakala ninyong tagapagtanggol ay siya pa pala ang tunay na nagpapahamak dito sa baryo. Matagal ako sa piitan, pinagdusahan ng kasalanang pinaratang sa akin. Hindi na ako papayag na ang katulad nyo ang muling aapak at sisira sa pagkatao ko. Tama! Tama! Umalis na kayo rito kung wala naman kayong dalang pagkain. Sa di kalayuan naaaninaw ko si Melandro na nagkukubli sa likod ng puno. Alam kong siyang may pakananalusubin ako ng mga tao. Magmasid kayo. Huwag maging bulag sa katotohanan na nasa paligid lamang ang traidor sa baryong ito. Maging ako'y nakalaban ko ang tunay na salarin. Tao sa umaga, demonyo sa gabi. Kaya maging kayo, mag-ingat. Hindi ako ang kalaban dito, kundi ang mga mapagkunwaring tao na nakakasalamuha nyo. Ilang sandali pa'y lumabas ng kanilang bahay sina Rona at Berto. Patakbo nilang tinungo ang aming kinaroroonan at inawat ang mga taong galit na bumubulyaw sa akin. Ano ba nangyayari dito? Bakit naman 10 oras ng gabi binubulyawan niyo si Palong? Ayan kasi sina Carmel at ang mga kasama niya. Sinabi nila si Manong Palong ang pumapatay. Akala ko may dala silang pagkain eh. Wala naman pala. Naku naman, Carmel. Kalalaya lamang ng pinsan ko. Pero hindi ibig sabihin nun na masama na siyang tao at siya ang pumapatay. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na kahit wala pa siya rito eh. Nangyayari na ang kinatatakutan natin, hindi ba? Kaya wag tayo basta-basta mamimintang. Huminga ng malalim ang matandang lalaki at matalim akong tinitigan. Matapos namin silang kausapin, ay umalis naman sila kaagad na hindi pa rin kumbinsido na inosente ako sa sunod-sunod na patayang nagaganap, lalo na sa pagkawala ng mga alagang hayop ng mga magsasaka. Pasensya na kayo, Insan. Naabala patuloy ang pagpapahinga nyo ni Berto. Ano ba ang sumagi sa isipan ng mga taong yun? Bakit ikaw ang napagkamalang pumapatay? Alam naman nilang noon pa yan nangyayari eh. Ay, may maituro lang talaga sila. Di ba? Masama ang mamintang, Manang Rona. Pero ang pulis, sila ang totoong pumapatay. Nakita ko. Marahil sinadya talaga ng kriminal na yon na sugurin ng mga alagang hayop ng mga magsasaka. Sa gayon akong pagbintangan. Napakatuso talaga niya. Maiba ko. Nasaan na ba yung batang nailigtas nyo? Nakauwi na siya sa kanila. Nagkataon na may napadaang 2 babae rito kaninang hapon at may hinahanap na bata. Nakilala sila ng bata at sinabing tiyahin niya raw ang mga yon. Nakausap ko ang 2 babae. Maging sila'y naniniwala na aswang ang pumatay sa ama ng bata. Inilibing na raw nila kanina dahil halos tad-tad na ang katawan ng lalaki. Ilang beses na rin may napapagawi sa kanilang mga tahanan. Batid nilang hindi mga rebelde, kundi mga aswang. Nakakapangilabot na talaga ang mga aswang na yan. Maging ang mga otoridad walang nagagawa para matigil ang patayan. Sinisisi na lang sa mababangis na hayop. Hindi naman sila naniniwala sa mga aswang. Paano sila maniniwala? Ang mga pulis ang mga aswang. Huy, Ino, ang bibig mo ha? Tumahimik ka baka may makarinig sa'yo. Totoo naman na sinasabi ko Sila ang pumapatay. Nakita ko.
Sige na, Insan. Umuwi na kayo. Nabulabog patuloy ang pagpapahinga nyo. Umuwi ng bahay sina Rona at Berto. Ngunit ramdam ko pa rin ang mabigat na enerhiyang naroon sa paligid. Maaaring sa tulong ng medalyon na suot ko, kaya't nararamdaman ko ang presensya ng kalaban. May nakaukit na triangulo sa bilog na medalyon at may isang mata na naroon sa gitna. Pumasok na tayo, Ino. Alam ko may mga matang nakamasid sa atin na nagkukubli lamang sa paligid. Mata? Nasaan ang mata? Tutusukin ko yun. Ang tapang-tapang mo pag nandito ako. Pero sigaw ka naman ng sigaw kahit nauubusan ka lang ng ulam. Sa di kalayuan ay may nakita akong tumatakbong tao. Kaya naisipan kong sundan siya kung saan siya patungo. Manong? Saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako. Dumito ka na lang. Mamaya hindi ko pa maabutan ang hahabulin ko. Bakit? Mabilis naman akong tumakbo. Sasama ako. Sa di kalayuan, may naririnig kaming ungol ng matandang lalaki. Palayo ng palayo. Kaya't marahan kaming nagkubli ni Ino sa mga damuhan. Bit-bit ang aming mga patalim. Malakas ang pakiramdam ko na may mga kalaban sa paligid. Hindi lang siya nag-iisa kundi marami sila. Kalaban? Mga aswang ba sila? Siguro. Ito ang nararamdaman ko noon nung makasagupa natin ang mga aswang sa bundok. May papatayin. Papatayin nila tayo. Ayun, nakikita mo ba yun? Parang si Milandro yun Dumito ka na lang muna. Ako na lang ang susunod sa kanya. Sige. Nagkubli ako sa likod ng puno. Kitang-kita ko kung paano nanlisik ang mga mata ni Milandro habang kinukwelyuhan ng matandang lalaki. Ganun na lamang ang pagmamakaawa nito upang siya'y pakawala na. Ngayon, sa pagkamatay mo, sisisihin na lang walang hiyang palong na yun. Sadyang napakapakialamero. Bukas na bukas, sisiguraduhin ko na kukuyugin siya ng mga taga-baro sa pagkamatay mo. Si Caromel yun Ungas talaga ang Milandrong yan. Walang patawad sa pagkitil ng buhay. Tumayo ako mula sa aking pinagkukublian at buong lakas kong inihagis ang hawak kong itak patungo sa kinaroroonan ng aswang na si Milandro. Naging mabalasik na ang kanyang itsura at muntik na niyang masakmal si Caromel. Sino nagmamayari ng patalim na ito? Natamaan ko siya sa braso. Mabuti na lang at hindi natamaan si Caromel. Ikaw? Wala ka talagang kadala-dala. Gusto mo talagang isunod kita sa matandang to? Pareho kayong pakialamero. Bitawan mo si Caromel. Papatayin mo rin ba siya? Katulad sa mga nabiktima mo dahil nalaman niya ang lihim mo? Alam mo, Milandro, laking kahangalan kung bakit mo pa ako binuhay. Sinuwerte ka lang kahit papano. Kung wala sanang paparating ng mga tao, sana naging lamang ka na rin ng mga sikmura namin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, kahit mapano'y nakaligtas ako dahil sa mga taong dumating. Lingid sa aking kaalaman, yun ay dahil kay Ino na nakalabas ng bahay at nakahingi ng tulong sa mga pinakamalapit na kabahayan. Nagkaroon ng pagkakataong makatakbo si Caromel, palayo sa aswang na si Milandro. Ilang sandali lumapit ang mga kasamang aswang ni Milandro. Ganun na lamang ang takot sa mukha ng matandang lalaki nang makumpirma na hindi lamang mababangis na hayop ang pumapatay sa baryo, kundi totoong mga aswang. Samantala, Aray! Aray! Ang dami mga langgam mo! Gusto pa akong papakin. Hala, si Caromel yun Hoy! Saan ka pupunta? Ngayon, titiyakin ko mauubos ko ng dugo mo. Dahil matagal ka nang namumuro sa akin. Sintu-sintu ka. Ikaw aswang ka!
pinatay mo yung babae sa maisan. Ito ang asin. Matakot ka sa asin. Aray! Aray! Tama na yan! Ang hapdi ng mata ko! Yan, kasi malaki yung mga mata mo. Lagyan mo ng asin para lumiit. Hoy! Baliw! Tama na yan! Ang hapdi! Sinong baliw, ha? Ikaw ang baliw. Dahil kumakain ka ng hindi masarap. Hindi naman pagkain ng mga tao, ah. Ikaw ang baliw. Bobo ka ba? Hindi mo alam ang pagkain? Hoy! Kanin! Isda! At gulay! Yun ang pagkain! Naaninaw kong tila naglalaro lamang si Ino habang sinasabuyan ng asin ang mukha ng aswang. Ganun na lamang ang palahaw nito dahil napupuwing ng matamaan ang kanyang mga mata. Pagapang na lumayo si Carmel kay Melandro, ngunit hinila nito ang paa na matanda. Kaya sinugod ko siya bit-bit ang dala kong karet. Kinuha niya ang kanyang barel at itinutok yun sa akin. Mabuti na lamang mabilis akong nakailag nang iputok niya ang barel. Kahit papano sinaswerte ka pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguruhin kong susunduin ka na ng kamatayan. Ako ang batas sa baryong ito. At kayong mga tao ay mga alipin ko. Ginagamit mo ang kahinaan ng mga tao. Ginagawa mo silang mangmang at pinapaniwala sa baluktot mong batas. Tinatakot para sundin ka nila. Hoy, para malaman mo, hindi lahat ng tao mapapasunod mo. Pagkakamali mo lang ay binuhay mo pa ako. Kahit papano, malakas pa ang kapit ko kay kamatayan. Ipuputok pa sanang muli ni Melandro ang barel. Ngunit malakas na hinampas ni Carmel ang kanyang kamay gamit ang nadampot itong sanga. Kaya't nabitiwan ito ang barel. Hoy tanda! Hindi ba't kinamumuhian mong lalaking yan? Siya at ang sintu-sintu niyang kasama ang pumapatay sa mga alaga niyong hayop. Ngayon mo pa talaga sasabihin sa kanya yan? Gayon nakita na niyan tunay mong pagkatao? Hindi maglalaon, malalaman din ng mga taga-baryo kung gaano kasama ang taong tinitingala nila. Matagal na panahon mo silang niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa kanilang katotohanan na ikaw ang pumatay kina Ma'am Eileen at Sir George? Dahil sa inggit mo sa pag-asenso ng mag-asawa, kaya pati kaibigan mo pinatay mo. Isa kang traidor! Wala kang alam kaya tumahimik ka. Nababagay lamang yun kay George. Dahil pati ang babaeng pinakamamahal ko, siya ang pinili. Kaya hindi ako nanghihinayang sa mga buhay nila. Kung hindi lang naman mapapasakin si Eileen, mas gugustuhin ko pang mamatay sila. Hindi ko alam na ganun pala kalalim ang galit ni Melandro sa aking mga amo at nadamay lamang ako sa galit niya. Napansin kong tumakbo si Ino patungo sa aking kinaroroonan. Wala na ang aswang na kanyang nakalaban at tanging malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Manong, nabulag na ang aswang. Hihirap na siyang makita na madadaanan niya. Kaya yun, nahulog siya sa bangin. Ino, hanapin mo ang baril na tumilapon. Hindi pwedeng makuha yun ni Melandro. Baka may masaktan pa kapag nakita niya yung muli. Sige, nasaan na ba? Hanapin mo nga eh. Ay, oo nga pala. Bahagya akong napabuntong hininga nang mapansin na may ilang mga taong papalapit sa aming kinaroroonan. Laking pasasalamat ko dahil mauhulit malalaman na ng mga taga-baryo ang tinatagong lihim ni Melandro. Pagamat nadagdagan ang aking pangamba nang maaninaw na hindi yun mga taga-baryo, kundi ang mga aswang na kasamahan ni Melandro na naninirahan sa loob ng kabundukan. Paano ba yan mga kasama? May pagsasalu-saluhan na naman kayo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Patayin niyo na sila bago pa ipagkalat ng mga yan ang tungkol sa atin. Mga aswang, marami sila?
Bumuo ka na talaga ng grupo mo rito sa kabundukan, Milandro. Wala ka talagang kasing sama. Hindi rebelde mga kaaway ng mga tao, kundi mga demonyong katulad nyo. Saan mo ba nakukuhang lakas ng loob mong pagsalita na ko ng ganyan? Ano bang pinagmamalaki mo? Ang buhay mo sa bilibid? Hindi habang buhay maluloko mo mga tao. Malalaman din nila na ikaw ang nagpapalaganap ng karahasan dito sa baryo. Isa ka pang mangmang. Paano pa nila malalaman kung sinimutan ng mga kasamaan ko ang dugot laman mo? Napansin kong may dinampot si Milandro. Wari ko'y naunahan niya si Ino na makita ang baril dahil naapakan niya na yon. Ilang sandali itinutok niya sa akin ang baril. Bago pa man ako nakailag ay nakalabit niya na ang gatilyo. Tinamaan ako sa dibdib kaya't tumilapon ako sa lakas ng impact. Hindi ka na paglalamayan bukas dahil walang ititira mga kasamaan ko sa bahagi ng katawan mo. Ay, ang sakit ng likod ko. Pero bakit wala akong tama ng bala? Huwag kang mag-alala, Sinto-Sinto, dahil isusunod kita. Umiiyak si Ino na nilapitan ako. Ngunit bumangon ako at napasa po sa aking dibdib. Sa tulong ng medalyon na aking suot ay doon lamang bumao ng bala at hindi ako tinamaan. Manong, kumising ka. Huwag kang mamatay. Ayoko mamatay ka. Shh! Hindi pa ako patay. Buhay ako, Ino. Ha? Paano nangyari yun? Basta huwag kang maingay. Sinenyasan ni Milandro ang kanyang mga kasamahan na lapitan kami upang patayin. Maging si Caromel ay natakot sa mga ito. Ngunit mahigpit kong hinawakan ng karet. Nang akmang lalapain na nila ako, ay bigla akong bumangon at isa-isa ko silang sinugod. Ino, labanan natin sila! Oo, Manong. Anong meron sa'yo? Bakit hindi ka namamatay? Sunod-sunod na pinaputok ng aswang na si Milandro ang baril dahil sa galit sa akin. Ngunit hinihila ko ang kanyang mga kasamahan na lumalapit sa akin. At sila itong ginagawa kong panangga sa mga balang pinapakaulan ng aswang na pulis. Hanggang sa maubos na nito ang bala. Hindi ko mawari ang kakaibang lakas na nananalaytay sa aking katawan, Kaingkong. Marahil dahil yon sa medalyon na aking suot, na pagmamay-ari ng isang maalam na manggagamot na babaylan. Hoy, Milandro! Wala ka nang kawala pa! Isa kang hangal! Manong, may mga tao. Tutulungan nila tayo para mahuli ang mga aswang. Tatakas pa sana si Milandro, ngunit buong lakas kong inihagis ang karit na aking hawak patungo sa kanya. Bigla siyang bumulagta sa lupa nang bumaon sa kanyang batok ang matulis na dulo ng patalim. Manong, tinamaan mo siya. Mamamatay na ba siya? Makunat ang buhay niyan. Hindi siya basta-basta mamamatay. Tignan mo, nagsitakbuhan na yung kanyang mga kasamahan. Takot sila. Natakot sila sa atin. Alalayan mo si Caromel. Parang napilayan yata siya. Natatanong ko si Mang Berto at Manang Rona. Tsaka, mga tao papunta rito. Dahil sa sunod-sunod na putong ng pinakawalan ni Milandro, ay natuntun kami ng mga tao. Bumangon pa si Milandro. Ngunit dahil sa malalimang sugat niya sa batok, ay bumagsak din siya. Inapakan ko ang kanyang likod, habang pilit siyang gumagapang palayo. Alam mo, Milandro, kung makukulong man ako sa ginawa ko sa iyo ngayon, wala namang problema sa akin. Kahit papano'y magkakaroon ng saysay ang pagdurusa ko sa kulungan. Sinira mo ang buhay ko. Kaya wala na akong takot na makulong muli. Patayin mo na ako! Ano pang hinihintay mo?
Namnamin mo muna ang sakit na unti-unting binabawian ng buhay. Ang mga taga-baryo ang siyang hahatol sa'yo. Isa kang huwad na alagad ng batas. Manong, tignan mo. May nahuhuling mga aswang ang mga tao. Mga kasama ng aswang na yan. Diyos ko naman, Palong. Sinong taong yan? Si Milandro, ang pulis na kinatatakutan nyo. Tignan mo ang wangis niya. Hindi ako makapaniwala. Parang mababangis na mga hayop nga sila. Sabi ko na sa inyo, natotoo mga aswang eh. Ayaw niyong maniwala sa akin. Nakatira sila sa bundok. Naparito kami dahil sa narinig naming mga putok. Bakit kayo napadpad dito? Dahil sinundan namin si Carmel na dinampot ni na Milandro upang patayin para ako ang pagkaamalan ng mga tao na pumatay sa kanya at kuyugin ng mga taga-baryo. Diyos ko, ano ba nangyayari? Bakit may ganitong mga kaganapan? Dinampot ng mga taga-baryo si Milandro kasama ang mga suwatang mga kasamahan niya. Itinali sila sa puno habang nag-aagaw buhay. Kinabukasan ay unti-unti silang nanghina dahil sa sugat na kanilang natamo. Ayon sa mga nakatatanda, kapag nasugatan mong pinaghihinalaan mong aswang, gumuhit ka ng krus sa lupa kung saan sila malapit. O di kaya'y puntahan mo sila sa kanilang bahay dahil tiyak ang kanilang kamatayan. Dahil naroon sila sa gubat, doon na namin isinagawa ni Ino ang paraang yun. Manong, bakit tayo gumuguhit ng krus sa lupa? Dahil ba walang papel? Kaya dito natin ginagawa yun? Gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Malalaman mo rin yan mamaya. Sa gayon ay wala nang kawala mga aswang na ito. Sige, maliit pa o malaki ang iguguhit ko. Ikaw ang bahala. Eto, nilakihan ko. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay unti-unting nawala ng buhay ang mga aswang na aming itinali sa puno. Maging si Milandro ay nagwakas ang kanyang buhay. Sumapit ang umaga. Hindi makapaniwala ang mga taga-baryo na ang inaakalang mga mababangis na hayop na lumalapa sa mga alagang hayop ay ang mga mababangis na aswang. Kabilang na roon si Milandro at ang mga kasama niyang pulis na madalas na rumoronda sa paligid. Hindi talaga ako makapaniwala. Laking pasasalamat natin noon dahil may pulis na naninirahan dito sa ating lugar. Pero hindi ko sukat akalain na siya rin pala ang sanhi ng patayan. Ang mga katulad nating nasa laylayan, imbis na tulungan ang mga nakaupo sa posisyon, ay sila pa itong naging dahilan ng ating pagbulusok pababa. Ginagamit nila ang ating kahirapan, kakulangan sa edukasyon, upang tayo ay malamangan. Hindi lahat ng nasa piitan ay may nagawang krimen. Karamihan sa amin doon ay nakakulong pero walang kasalanan. Patay na sila, Manong. Anong gagawin sa mga aswang na yan? Nagtulungan kaming ilibing ang mga aswang na naninirahan sa kabundukan. Napag-alaman kong matagal na palang wala sa serbisyo si Milandro. Ngunit nagkukunwari pa rin siyang aktibong pulis sa baryo. Dahil sa lahat sa edukasyon ng mga naninirahan sa baryo, ay napaniwala pa rin niya mga ito at tinatakot na ipapakulong. Ngunit sa aking pagbabalik, ay natuklasan ko ang baliko niyang batas. Hindi na bababalik ang mga aswang na kasama nila? Sana naman hindi na. Pero dahil alam na ng mga taga-baryo na hindi mga rebelde at mababangis na hayop ang may kagagawa ng patayan, matatakot na rin siguro sila. Basta wag lang maging kampante. Dahil nagtatago lang ang mga yun sa mga liblib na lugar o di kaya lumipat ng matitiran. Ilang gabi ring may naririnig kami mga umaaligid sa mga kabahayan. Kaya't salita ng grupo ng mga kalalakihan sa pagbabantay tuwing gabi. Ayun sila, Manong. Parang may nagtatagong malapit sa palayan ni naman ng Rona.
sisindihan ko na tong ginawa nating pulbura. Pasabugin natin sila. Huwag kang basta-basta magpapasabog. Mamaya magsasaka pa ang masaktan mo. Akin na ang lampara at titignan ko. Tumakbo siya. Natakot na sila sa'yo, Manong. Kinatatakutan ka na ng mga aswang. Ang galing. Nandun siya. Doon ka mag-abang sa kabila. Dito naman ako. Sa gayon ay wala na siyang kawala. Hoy! Aswang! Uhulihin ka namin! May gana pa kayong bumalik, ha? Hay naku, Ino. Paano natin mahuhuli yan ang ingay-ingay mo? Nasambit ko na lamang habang hinahabol ang mabangis na aswang na aming natanaw sa palayan. Maya-maya'y may narinig akong malakas na atungal na mayahalin tulad sa baboy ramo, ngunit nangangarag ang tinig nito. Ayun! Tinamaan ko siya ng sibat! Sige! Tumakbo ka! Kung kaya mo! Oh, bakit hindi mo hinuli? Ang bilis niyang tumakbo eh! Parang kabayo! Pero tinamaan ko siya ng sibat! Narinig mo bang atungal niya? Nakatakas na naman. O siya, hayaan mo na lang yan. Natitiyak kong gutom na sila. Dahil wala na silang mabibiktima, maging ang mga hayop dito sa baryo. Naging mahina na rin ang puwersa nila. Dahil naging aktibo ang mga mamamayan sa pagbabantay sa mga katulad nilang mga aswang. Hindi na ako takot sa kanila. Kapag kasama kita, Manong, takot na rin sila sa akin. Ah, ganun ba? Di astig ka. Dahil kinatatakutan ka nila. Unti-unting naging payapa ang baryo mula sa pananalakay ng mababangis na hayop at mga aswang. Bumisita ako sa kulungan matapos ang problema namin sa baryo. Ngunit hindi ko na naabutan doon si Tatang Selmo. Kaya't pinuntahan ko siya sa address na binigay niya sa akin noon. Masaya kong malaman na kahit papano ay tinanggap siya ng kanyang mga anak. Bagamat 2 buwan matapos siyang makalaya, ay namaya pa siya at ibinurol ang kanyang labi sa bahay ng kanyang anak. Marahil ay hinintay lamang niya ang araw ng kanyang paglaya at makapiling ang kanyang mga anak bago pumanaw. Tinanggap ako ng aking mga kababaryo at nagbagong buhay. Ngunit daladala ko pa rin ang pait ng aking nakaraan at naging malaking aral sa mga taong nakapaligid sa akin na hindi lahat ng mga taong nakakulong ay nakagawa ng kasalanan. Bagkus ang iba'y naging biktima lamang ng makasarili at mapang-aping tao na may antas sa lipunan. Namuhay kami ni Ino bilang magsasaka, kasama ang pamilya ng aking pinsan si Rona. Ngunit binansagan ako ng aking mga kababaryo na ex-convict na kinatatakutan ng mga aswang. Wakas.